Good morning, good morning. Laging kasama, laging kaibigan, basta wala lang sampalan. Ah, ang ating pong academic discussion is all about yung sa OBP's yearly budget. Alam nyo po, kahapon po, hindi ko po sana bibigyang pansin po yung OBP's budget, yung sa Vice President budget. Kahapon po meron po akong nakausap na tao na kiniklaim niya na ang mahawak po raw ng budget ng Pilipinas ay dalawang tao lang, si Romualdez po raw at saka si congressman ko, yung party list. Para po yatang sa pakiramdam ko nakaka-receive ng mga misinformation yung mga tao. Ang ano ko po sa kanila, lack of information and lack of knowledge. Dahil po ang nire-raise ni Vice President na ang humahawak daw ng pera ng dalawang tao lang. Nagkakamali po siya. Yung po yung aligasyon niya lang, wala pong katotohanan yun. At kung sinasabi niyo po may insertion na 10 billion, nagkakamali rin po siya sa kanyang mga sinasabi. Hindi man po ako mambabatas. Hindi man po ako nasa pwesto ng gobyerno, sa pwesto sa gobyerno. Naiintindihan ko naman po kung paano inilalabas yung pera ng taong bayan, yung taxpayers money po. Bago po inilalabas yan, dumadaan po yan sa masusing pagsusuri ng Kongreso. Andyan po yung lower saka upper house. Ang Kongreso lang po may karapatan na mag-procure o maglaan ng mga gastusin ng gobyerno. Gastusin ng gobyerno at ng bayan sa pamamagitan po ng serbisyo at yung mga tinatawag pong operational expenditure. Ang Kongreso lang po ang naglalaan po niyan. Ngayon po, yung sinasabi niya pong dalawang tao lang po, yung pong Speaker of the House saka yung isa pong majority po dun sa appropriation, mali po yun. Dumadaan po yan sa pamamagitan po ng Kongreso. Sinusuri po mabuti yan sa lower house, and then naakit po sa upper house. After po ng 3 reading ng lower house, akit po yan sa upper house. Magkakaroon din po ng 3 readings. After po nyan, kung sakali pong ang nakyat po sa presidente at may binito, magkakaroon po yan minsan po ng bicameral meeting po, tinatawag. Alin po dun yung mga dapat tanggalin, alin po yung dapat na panatilihin. Kaya mali po yung sinasabi po yun. O kung di man po inakit ka agad sa presidente, nagkaroon po ng bicameral meeting, doon pa lang po yan, susuriin na po yan Paano nyo po sasabihin na manggagaling po sa dadalawang tao? Ang dami pong prosesong pagdadaanan yan. Sa Kongreso po, lower house, 300 lahat yung congressman bago po ma-approvean yung budget. Sa Senate naman 24 senador yun. Kaya kung kayo wala masyadong alam sa proseso sa gobyerno, baka tama po yung nakausap ko kahapon, nauto po siya ng mga maling deklarasyon po ng Vice President. Mali po yun. Mali po yung premise na yon.
bago po kayo maniwala din sa mga binibitawan ng mga katulad ng klaseng politiko na yon, pag-aralin nyo muna po. Hindi po yung ganun kadali po ang paglalabas ng budget. Napakahirap po na maglabas ng budget sa gobyerno. Yan po ay dumadaan sa masusing pag-aaral. Pero na lang po kung katulad po nangyaring nakaraan ng administrasyon, lahat po ng mga karamihan po ng kongresista, ng senador, parang nangingilag po kay President Duterte. Kaya pag nagaan po ng nag-appropriate po ng budget, para pong ano na lang Hindi ko po alam kung minsan napag-iisipan pa po noon. Siguro naman po kahit paano napag-iisipan naman kasi ano po yun, naghari po ang takot nun At saka pangingilag po doon sa nakaupong Hindi naman po kaila sa inyo na maraming nangyaring patayan po nung nakaraan. At kung kayo yung nakaupo, ibig sabihin, hindi po pwedeng wala kayong kaalaman doon. Kayo yung nakaupo Kung gusto nyo walang patayan, kaya nyo kontrolin yun para mawala yung patayan. Pero dahil nga po laganap, ibig sabihin, meron nung siyang personal knowledge doon. Hindi po pwedeng wala. Siya po yung executive Lahat po kasi ng kapangyarihan na ibinigay ng tao, isinalin sa kanya na pwede niyang gamitin Pero ang tanong nga po ron, laganap po yung noon, ang patayan, ang drugs. Hindi po pwede sabihin hindi laganap din ng drugs noon kasi may nanguhuli pong hindi po kilo-kilo lang talagang malaking bulto po ng droga na huhuli na nagkakahalaga po ng bilyon pa nga Ibig sabihin po, hindi po siya naging effective nung panahon ng kanyang administrasyon kasi po patuloy pa rin po yung pagpasok kasi po kung naging effective siya, wala po mapasok na drugs, wala po masyadong namamatay na tao, nabawasan daw ang krimen hindi naman ho total nabawasan ang krimen kasi maraming namamatay Ganun pa rin naman yung baka siguro na-lessen yung ibang petty crimes, pero yung tungkol sa drug, marami pa rin Kaya yun yung claim na magkaroon ng madagdagan yung kalong budget na kung saan po 3 beses na mas malaki doon po sa binigay na budget, doon po sa mga pinalitan niyang Vice President. Yun po may political interest po yun Kaya po ganun, humihingi siya ng additional increase of budget para raw maibigay niya ang serbisyo sa tao, which is ang tawag po ron duplication of function. Yung pong hinihingi niyang mga additional na budget, ginagampanan na po ng ibang ahensya po ng gobyerno yun At tulad po ng DSWD, yung kiniklaim niyang funeral and social services assistance, ginagampanan na po ng DSWD yun. Kung yung hinihingi niyang budget, ilagay na lang po sa modernization of armed forces. Pwede pa po kasi nga po sila rin po ang nagpalala po nung sitwasyon natin dito pinapasok yung China dahil din po naman sa maling pananaw ng kanyang presidenteng tatay mali naman po yun. Kung hindi po pumasok rito ang China, hindi naman po tayo nag-benefit sa China pagkakapasok ng China din sa nasikil pa po yung karapatan ng ating mga mamayang Pilipino na mangisda roon, na magkaroon ng kabuhayan dahil pinapasok. Sabi niya, hindi raw bawal mangisda Hindi nga bawal mangisda, pero ang ginawa naman bang isda nung pinapasok niya rito puro barko na malalaki. At saka kung pumunta rito sa Pilipinas, daang-daang barko samantalang tayo, ilan lang ang mga ginagamit nating mga fishing vessel Kadalasan gawa pa nga sa kawin, maliliit agrabyado tayo doon sa
ginawa niya. Hindi naging makatarungan para sa sambayan ng Pilipino yung ginawa niya. Ngayon, yung anak naman niya, hihingin 2 billion budget. Eh, kawawa naman yung tao, duplication, function. Eh, ginagawa na ibang ahensya ng gobyerno yun. Tapos, gusto niya siya pa gagawa. Kung kayo naman po nag-iisip, kaya naman po niya gagawin yun. Siyempre po, politikong tao yun eh. Namumulitika yun eh. Kaya kailangan niyang gawin. At tulad po nung nasa DepEd siya, gagawa puro siya ng libro. Isang kaibigan, bibigyan niya raw yung mga bata. Mga ilang libong bata lang bibigyan niya. Pero malaking gastos yung pagpapagawa nung libro. Ang katwiran niya, meron daw mga magulang, yung mga batang bibigyan niya, naboboto. Ano kaugnayan po ng librong ibibigay niya din sa mga magulang na boboto? Kaya po siya mamimigay ng libro dapat para matuto yung mga bata. Pero kung ang katwiran niya ay dahil may mga magulang na boboto, yun po political interest po yun. Gagamitin niya po yung pera ng taong bayan para sa pansarili niyang political na agenda. Mali naman po yun. Kaya wag po kayong basta maniniwala sa anumang marinig nyo ng mga binibitawan ng politiko. Pag-aralan nyo muna po. At wag po kayong boboto ng ganung klaseng mga tao. 2 billion hihingin mo. Pwede mo naman ilaan sa mas kapaki-pakanabang na bagay. Modernization of AFP. Sinasakop na po tayo ng ibang bansa eh. Kailangan po maging resilient po tayo. Kailangan po tayo, matuto po tayong tumayo sa sarili nating mga paa. Huwag po tayong maniwala sa mga ganyang klaseng kandidato o politiko na pagdating po na araw, tayo po ang kaawa-awa. Kaya palagi po tayong mag-iisip. Kung hindi nyo po nagustuhan ng aking mga tinuran, deklarasyon, ay malaya po kayo makapagbigay ng inyong komento. Yan lang po. Don't forget to make a comment, like, share, and subscribe.